So, nung August 3, June, like after a month na umupo na si Bangag, nag-take na ng oath si Erich Sylvester. August 3, 2022. Okay? Dito sa dokumento na to, the reason why na i-revoke o ni-revoke ng US Embassy, ng US government, ang US passport ni Erich Sylvester through investigation. Kasi may nag-report sa kanila about kay Tulfo. Kaya naman, ni-require, sinulatan nga si Tulfo, yung binasa natin noong nakaraan, na i-surrender ang kanyang US passport at ang kanyang social security card, which is sinurrender naman niya ng maayos. O, diba? Bait-bait niya. Sinurrender niya ng maayos. Okay, listen to the years, listen to the dates. Okay. Ang nangyari pala dyan, mga palangga, diba? Ang sabi dun sa letter, October 11, 2022, tanda na, October 11 lang, 2022, ni-revoke ng US government. Pakita ko muna, para maggalinawan tayo at di nagkakarambol-rambol yung mga statement ba? Mga statement na to, giatay. So, June pa lang, actually, June pa lang mga palangga, nire-request na dahil may nag-chu-chu. Syempre, na-point siya as cabinet secretary, di ba? May nag-inform sa US Embassy na ito nga patungkol kay Erwin Tulfo na in-appoint ni si Erich Sylvester na in-appoint sa DSWD. Maybe you can take a look at his record kasi US citizen siya, da. So, eto na nga mga hanash. So, eto papakita natin yung date. Ang sabi dito, pakita ko to ulit kasi I think sa Facebook, Embassy of the United States of America in Manila, Philippines. I, Erwin Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo, acknowledge the receipt of my US passport revocation letter on October 11, 2022. Ayun naman pala, gipirmahan naman yan ni Dodong. Ayan, may pirma yan ni Dodong ha. Teka natin. Ayan ang signature ni Dodong. Ayan, October 11, 2022. See that? Kaya sabi ko, pakinggan nyo yung mga dates. So, sabi dito, I, Jose Luis Rey, personally delivered the passport revocation letter to Erwin Tulfo or aka Erich Sylvester and witnessed his signature on this receipt in the Manila, Philippines, October 11, 2022. Ayan, may pirma yan, mga palangga. May pirma. Okay, sabi dito, okay, Republic of the Philippines, City of Manila, Embassy of the United States of America, subscribed and sworn on before me this 11th day of October 2022. Ayan uli ang petsa, mga hitad. Maliwanag yan ha, 2022. So, balik tayo dito sa mga isinulat kong dates. Sa makatuwid, datapwat, kagalang-galang na hukom, kagalang-galang na hukom, tama ang ating impormante na to the last minute, ayaw i-let go ni Erich Sylvester ang kanyang naturalization at ang kanyang US passport sa kadahilanan ng mga benepisyo na pwede niyang makuha sa kanyang pagtanda. Bakit kamo? Ulitin natin, May 2022, sinabi ni Bangag na okay, appoint ko si Erwin sa DSWD. Dapat, alam mo, kung maintindihan ko pa alam mo, Erwin, ang ginawa mo dapat, alam mong nanalo na si Bangag, alam mong masisilip sa'yo to, ikaw na yung nagpusa. Na ni-renounce mo yung citizenship mo, sinurrender mo yung passport mo. The problem with you, sugapa ka, ganid ka, matakaw ka, masiba ka. Why? May 22 sinabi na ni Bangag. Kasi kung ako, like sa case ko, di ba? Amerikana ako, di ba? Amerikana, Filipino-American. Kasi pwede ka mag-assume ng office as long as i-renounce mo yung citizenship mo. The reason why hindi ako tumanggap ng appointments nung panahon ni Pangulong Duterte, even may mga nag-o-offer sa akin, kasi ayokong i-renounce
yung citizenship ko. Dahil I'm not ready for that, dahil ang mga Anjonakis, and my life is here. Okay? At nasa batas naman ng Pilipinas, at ino-honor naman yan yung dual citizenship. Ang pagiging PhilAm. Kaya nga, may konyo-konyo according to the Republic of the Philippines. So, diba, ganun yung mga tulpo. Akala mo kung sino. So, mga kababayan, tumpak, planga, kabog sa banga, ang ating mga informante na to the last minute, sabi niya, palangga, sabi niya na ganun, talagang ayaw sana i-let go. Ni Eric Sylvester ang kanyang US citizenship. Hindi pa nagtatapos ang kwento natin. Why, darling? Tandaan nyo, May 2022, in-appoint ni Bangag, hindi pa in-appoint, sinabi na i-appoint siya. August 3, nag-take siya ng oath sa DSWD. It just so happened na bypass ang lolo ninyo. Kaya naman, ang ending, nagpahinga muna for a couple of, I think, weeks ba or month. So kaya, ang sabi ni Bangag doon, okay? Bago ko muna sinabi ni Bangag. So ang ginawa pala ni Eric Sylvester, mga kababayan, dahil nga, opisyal na siya ng gobyerno Okay? Kailangan niyang, I don't know kung anong mission niya, na sa Amerika. So para hindi siya masilip ng mga mata ng aking mga palanggang, mga Amerikano dyan sa US Embassy, ang ginawa niya, nagpretentious siya, na deadma siya, hindi niya ginamit yung kanyang US passport. Siyempre, masisilip nga naman siya. In-appoint siya as cabinet secretary, then gagamit siya ng US passport. So, kung ano ang ginawa ni Erwin, dito pala yun, hindi ko ito naipaliwanag. Kung di ako tinawagan ng ating putingas, dito pala papasok. Ng September 14, 2022, based doon sa letter na pinapresent natin, mga palangga, ay nag-apply siya ng G2 visa. G2 visa, ito yung mga visa na ginagamit ng mga politiko. Meaning, magdeded na pala siya na patay mali siya muna siya, hindi niya gagamitin yung kanyang US passport at nag-apply siya ng G2 visa para hindi siya masilip. We're talking September 14, 2022. Na-revoke yung kanyang US passport October 11, 2022. Pinakita natin. Okay, tignan natin uli ang mahiwagang impormasyon. Okay? Para mapatunayan natin sa inyo kung si Marleka, baka ni Marleka na nagbuang-buang lang ba? Giatay na unsaman mo. Okay. Here we go again. Okay. Ang sabi dito ng letter ng US Embassy, an investigation revealed that Eric Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965. Based on investigation. In Hawaii, sabi niya, in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on, not pala August 6, sorry, nagkamali ako, August 10, 1963, in the Tacloban City, Leyte, Philippines. Sabi pa nga dito, in fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. Okay? Fraudulent. Ninakaw nga ito, listen to this. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa as visa, and on your US visa application, you admitted that in fact your birthplace is in Tacloban, Leyte. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, US passport number 566701788 is revoked pursuant to US Constitution. Ipapaliwanag natin. At according to our source, wala talaga siyang balak i-let go. Kasi akala niya makakalusot siya. Nakita niyo yung date? Inimbestiga na siya. So, meaning, ang dahilan kung bakit na-revoke ang kanyang US citizenship, kasi na-checkmate siya. Nung nag-apply siya, nung September 14,
2022 ng G2 visa na kung saan inamin niya, okay? Inamin niya, sabi ni LMM daw ay mag-reason out si Erich parang kinder. Inamin niya nga doon sa September 14 visa application, G2 category, mga palangga, na siya ay hindi si Erich Sylvester at hindi ipinanganak sa Hawaii. So, kaya naman, September, fast forward, the next month, dahil pinagtagni-tagni ng US Embassy, ng US government, base dun sa pinirmahan niyang September 14 na application na ikaw palang tarpulano ka, Erwin T. Tulfo, ay sinabi mo mismo, pinirmahan mo na ikaw ay pinanganak sa Leyte. Kaya minatch nila, mga palanggingging, aray ko. Okay? Okay. Minatch nila itong impormasyon na ito. Nakita ninyo, si Rafi Tulfo din tahimik sa loto, sabi niya. I think yung Rafi may issue din yan, but hindi pa natin nasalansan yung kanilang mga eksena. So malinaw na mga kababayan, tapos sinasabi nila, ito daw ang ginagawa ko to destroy you, Erwin. Uy, Erwin, kung gusto kita i-destroy, di ba, matagal na. Kaso lang, I thought, nung nung sabi ko nga, nung pinagtanggol pa nga kita noon, nasa DSW, di ka, pinagtanggol-tanggol pa kita noon palangga. I thought, para ka sa bagong Pilipinas. Tama naman, para ka sa bagong bangag na Pilipinas. Imagine mo to the last minute, ayaw mo i-let go ang US passport mo because ina-after mo ang benepisyo. Siyempre nga naman, kapag may US passport ka, you have the privilege to travel abroad. Like numbers of countries na hindi mo na kailangan mag-obtain ng visa to that country. Like when you go to Europe, when you go to Japan, China, or wherever. Yun pala yun, darling may Clementine. My gulay, sabi ni Payato Lab, next si Rafi and Ben Tulfo para diyan manalo. Sige, bigyan niyo ako mga putingas, tulungan niyo ako, hindi ko to kaya. Bigyan niyo ako ng information. Kasi, grabe, pwede siya magkaroon ng benepisyo sa Social Security. You know, ang pinakamababang benepisyo sa Social Security, kahit nga hindi ka nag-work. Yung ACT Party List is anti-crime, di ba? Ang kanilang nare-represent. Pero itong nagre-represent, itong representante ay kriminal. Nakita nyo? Kriminal, mga kababayan. So dito niyo makikita na talagang greedy ito si Erich Sylvester. Kung ang ginawa sana niya nung sinabi ni Bangag Jr. na May 22, i-appoint kita, dapat right there and then nag-renounce na siya ng kanyang US citizenship, then sinurrender niya na yung kanyang passport kasi ang system, ang hitad, nakikita niya na baka kasi hindi siya ma-confirm ng Congress, ng Commission on Appointment. And true enough, na-bypass yung kanyang appointment. Hindi nga siya na-appoint. See that? So meaning, mga kababayan, nung time na naghihiring diyan sa Congress, 'di ba? Na dinidinig ang mga paliwanag ni Erich Sylvester, ay siya ay not Amerikano pa o may US naturalization and may US passport sa pangalang Erich Sylvester. But in reality, mula sa kaibuturan ng kanyang maitim na puso, ay hindi naman siya, never naman siya naging American, naturalized American. Kasi yung ginamit niyang birth certificate, yung ginamit niyang pangalan na Erich Sylvester, ay ninakaw lamang niya. Ano ang relasyon ng antipara ko sa isyong pagnanakaw mo ng birth certificate o ng ano pa ninakaw mo? Identity. At pwede kang makasuhan, gusto nyo pang hula? Isa pa, ang tawag dito, 200 years. So baka 1 million years, kulang pa. Siete palabras, hindi na wag na tayo ano i-regain niya? Ano i-regain niya? Sabi ni Palangga. Gusto ko yung comment na yon. Ano ang i-regain niya? Wala siyang i-regain actually. Pero yung narrative na yon,
Tama ka. Tama ba yung pagkabasa ko? Wala siyang i-regain. Kasi never siya naging Amerikano sa batas. Fraud kasi yung pagiging Amerikano niya. Kaya wala siyang i-regain. Pero doon lang tayo nagsasalita coming from his statement. Sa Inquirer.net, sa mga pahayagan na sinasabi niya na na-regain daw niya noong 2022. Hindi naman nanggaling sa akin yan, Sa kanya nanggaling yan, mga palangga. So tama ka doon na wala siya dapat i-regain. Kasi in the first place, fraud ang pagiging Amerikano niya. Pero dahil ang press release niya hindi niya nga sinabi na na-renounce yung citizenship niya. Ang sinabi niya lang ay ni-regain niya. Remember that? Wala siyang sinabi na I renounce my citizenship, I just regain my Philippine citizenship. Kaya hindi ka abogado, malalaman mo to, mga palangga. So yun ang ginagawa ni Eris. Siya galit na galit. Kaya ngayon nagme-meeting sila, si Marlica dagdagan ang assassins. TNT party list, sabi ni Palangga, di ba? Kaya kayo mga kababayan, wag na kayo magpapauto kay Tulfo. Tanga ba kayo? Magpapauto na lang kayong ganun-ganun na lang? Yung mga Tulfo na yan. Yung Rafi na yan, ang ingay-ingay doon sa PCSO, sa 433 winners. Ano nangyari dyan? Wala, di ba? So, ang gagawin nila ngayon, mga kababayan, itong sila Tamba na ito, okay? Patuloy tayong puputaktihin. Kayo dyan ng mga vloggers. Pero magdasal nyo lang ako, kailang buhay ako Palangga. Ako alas nyo. Ako taga-salo ng bala. Kailang buhay pa ako. Kasi pag ginurgur nila ako, wala nang taga-dakdak dito, di ba? So anyway, you have to be part of this fight. Laban sa mga bangag. Ginagago tayo, lahat sila. Wala silang pakialam, wala silang, anong tawag dyan? Wala na talaga silang kahiyan. Kasi pakiramdam nila, wala kayong magawa. Kasi hawak nila yung pera. Kaya nilang baluktutin ang batas. Yun ang pakiramdam nila. Pag mag-alma kayo, papagurgur kayo katulad ni Percy Lapid. Kaya sila galit na galit sa akin. Hindi ka agad nila ako mapatay. Yun yung katotohanan. Kaya nga sabi ni Erwin, umuwi ka dito. Kailangan bang umuwi para makatulong? Tayo na sa Pilipinas. Kung hindi nyo ninanakaw ang pera ng bayan, ang ganda na ng Pilipinas. Ngayon, ang taas ng presyo. Mga sili, kung ano-ano mga gulay, hindi na kayang kainin ng taong bayan. Magtyaga na lang sa asin, bagoong, tuyo, and everything. Swerte ka na kung may tuyo, bagoong ka pa. Baka lugaw na lang, asin na lang, di ba? Dahil ninanakaw nyo, tapos ako, gusto nyong pauwiin para makatulong, matagal na ako nakatulong sa Pilipinas. Yung bunganga ako palang umaabot mula Apare hanggang Mulo, hanggang Mars. Ang mga palangga ko magsasabi, palangga, may naitulong ba ako sa inyo o wala? Diba? Itong mga inayupak na to, na nagsashow off ng mga designers, mga dyan sa WAD Committee, si Lisa Tata, lahat ng mga buwakan ng inang yan, sila ang nagsashow off, sila ang nagnanakaw ng pera ng bayan. Diba? Rolex, Porsche,